Hi guys, this is Ma'am Shikan's Daily Habits and another day, another vlog, another delicious recipe ang isi-share ko sa inyo. So guys, samahan niyo ko sa aking kusina. So ito yung difference ng slice ng ng dinakdakan sa sisig. Kasi pag dinakdakan pahaba. Yung sa sisig talagang square tsaka yung tinadtad siya. So ito kailangan not totally naman kailangan, pero ito talaga yung sa original na Ilocano dinakdakan. Mahaba po yung hiwa ng slice niya ng meat. Ayan. So guys, ito prepare na natin yung ating dinakdakan. So ito na slice ko na yung ating pork na inihaw, grilled pork. So, yung pork na ginamit ko dito ay yung mascara o yung part ng head skin ng pork at saka yung ear part. And then, i-add lang natin yung onion. Half muna. Ayan. Half lang muna. Tapos, mag-add ako ng soy sauce. And then, yung calamansi syrup o dayap syrup or lemon syrup. So guys, kung ano yung prepare at available sa inyo. Ayan. Tapos, and then, i-mix natin. Yung iba kasi is naglalagay ng ginger, ng luya. Pero, yung aking kasing kakain ay ayaw ng may luya. So, pero nung ito ay nilaga ko, binoiled, nilagyan ko na siya ng luya habang pinapakuluan ng mga herbs para maalis yung lansa ng pork. So, yan. Tapos, i-add natin yung ayan red hot chili.
Ayan guys. Tapos yung green. Ayan. And i-add pa natin yung another na natirang onion. Tapos yan. Mix. So hindi natin ilalagay lahat. Kasi pwede namang idagdag. So, ito yung isang ingredients na pwedeng hindi ilagay at pwede ding ilagay. Pero sa iba, yung talagang authentic na authentic nito is, ang ginagamit nila is yung utak ng pork. Pero dahil sa, diba sa isang pork, maliit lang naman din yung nakukuhang utak ng baboy. Kaya, yung iba, they use mayonnaise. So, yan, i-mix natin. Huwag din naman din mag-overpower sa mayo kasi hindi rin naman siya, mag-iiba na yung, niya, lasa na. So, yung kaibahan nito doon sa sisig, yung sisig ay true fried, pinirito. Ayan, tapos siyempre, ito yung nag-enhance kasi dito, yung smoky flavor ng dinakdakan. So, i-add na natin yung onion. So, ito parang as toppings. Kapag isa-serve nyo, siyempre, dapat on top of ng onion. Tapos yung sili. As decoration. Ayan, mas nag-enhance kasi yung nakakainganyo yung makikita mo yung maraming onion, tapos yun nga yung sili. Tapos, ayan, ping natin ng red hot chili, tapos yung green, ayan. So, sprinkle ulit natin sa on top. Ito yung, kung ito yung inyong pinaka-serving dish. Ayan, so, sa pangnegosyo, ayan, so, ganyan. So, kung pangnegosyo po yung hanap nyo, ganito lang siya. Ayan, siyempre sa customer, nakaka-attract yung may mga sili. Kasi mostly ng gusto nito is yung mga young ones na mahilig sa maanghang. And then, siyempre, yung mga kuya, tatay, yan, na gustong-gusto yung ganitong classic mapasisig o dinakdakan. At syempre, best pulutan din po ito. Not only ulam, pero best na pulutan. So, yan lang guys. And thank you for following and supporting my channel. God bless us all guys. And so, eto na yung ating nalutong o nagawang dinakdakan. So, ito na yung So, guys, ito na yung gustong-gustong portion, ang tiki mantay. Ayan. So, titikman na po natin yung ating ginawang dinakdakan. Ayan. So, guys, ito na. Ayan. So, tikman natin. So, nasa po lasa yung mga ingredients na nilagay natin. So, siguro mas maganda to na para mas kumapit pa yung lasa ay lalagay ko muna siya sa fridge. Ayan guys. So, before serving, siguro mga kahit 30 to 15 minutes i-fridge muna para mas kumapit yung mga pampalasa, yung ingredients na doon sa ating dinakdakan. Pero pwede na. Pwede na rin siya kung nagrarasa. Pwede na pwede na po siyang i-serve. Ayan. Sarap.
So, sana po nagustuhan niyo itong ating kitchen story today and wag po magsasawang suportahan at samahan ako sa aking vlog. So, ito na yung ating finished product na dinakdakan. Ayan, ating recipe. So, okay na to. So, thank you for watching guys and see you again. Bye!